Guys, binalikan namin yung lugar. Talagang wala na. Pahirapan na ng tubig. Tingnan nyo yung tubig, oh. Oh, babalik na rin ko. Oh, yan na lang kinukuha namin na tubig dito. Mayroon pa itong kunti. Yan yung dulot ng climate change na ginawa ng mga tao ng kapuputol ng mga kahoy. Yung dating ilog, ito na. Oh, pinagsasakripisyo namin para mayroon lang kaming inumin sa manok doon sa amin. Ayan, oh. Makakaipon naman kami dito siguro mga isang drum. Tapos ipon uli isang drum bukas. Pwede na. Wala nang tubig guys, oh. Kaya maging aral sana ito sa mga tao. Na sila rin magpupurehisyon ng... Ang tubig kasi ay buhay. Kapag ang tubig ang pinurehisyo mo, patay ka. Wala ka nang inumin, wala kang pampaligo. Yan ang nangyayari ngayon, oh. Makita nyo yan. Oh. Ayan, oh. Daming kahoy dito. Oh, may mga ano pa rin, oh. May mga kahoy na yung fig tree. Pero pinuputol nila yan. Kasi wala daw kwenta yung fig tree na yan. Buti mayroong fig tree dito. Pero isang puno na lang. Alam nyo ba ito? Yung kinakain ng bunga nito fig tree pala ito. Oh, nandito, oh. Oh, yan, oh. Yan ang dapat na itanim. Oh. Ayan ang fig tree. Oh. Oh. Kinakain po yan pag nahihinog na. Ayan. Oh, dami pala ditong fig tree. Hilaw pa sila. Oh. Oh, dami, oh. Pagkain din po yan. Isa ito sa masustansyang prutas. Ito yung fig tree, oh. Ang dami, oh. Oh. Dapat itong tatanim nila kasi ito ang nagpapaano ng tubig, nagpo-produce ng tubig, kaya mayroon tayong sabi nila ay spring. Oh, yan. Kasi mula yan sa mga ugat-ugat. Pero wala na eh. Yan na lang nakita ko, isa na lang. Saka mga bato, marami po dito bato eh. Gubat po yan. Pero magtataka ka dahil sa climate change, sobrang init ng panahon. Ayan, natutuyo din yung mga kahoy. Kaya ngayon, oh, nandito kami. Oh. Pinaplano namin ano ba dapat gawin dito. Baka meron kayong idea. Ano ba to? Huhukayan, lalagyan ng ano siguro, isapa naman to baka mamaya pag tag-ulan, baha. Iniisip namin kung saan kami kukuha ng ano. Yung talagang laging may tubig kasi meron naman tubig, oh, kahit summer meron. Oh. Iniisip namin kung lalagyan ba namin ito ng tangke o huhukayin na lang. Wala rin kasi pagka nagtag-ulan, dadaanan din ito ng tubig ng baha. Wala. Saan kaya maglalagay ng tangke? Kaya yon mga kapatid, mga kasama. Malaking aral nawa ito sa buong mundo. Na kapag ang tubig ang nawala, mawawala na rin ang buhay mo. Dahil napakalagang tubig. No? Daming fig tree, ayun oh. Tingnan ko nga, kinakain daw yan eh, sabi nila. Matikman nga. Matikman nga, hanap nga akong hinog. Napanood ko ito eh. Oh, ang dami oh. Oh, yan oh. Walang hinog eh. Walang hinog, inaunahan na ako ng mga ibon. Oh, yun oh. May hinog oh. Pula. Kunin ko nga yun. Experience lang. Gusto ko rin matikman. Ayun taas. Nasaan na yun? Ang taas naman. Pula palang hinog nito. Pula. Nasaan na yun? Wala. Isa lang ang hinog. Ayun oh. Nasa taas pa. Ayun. Dahil bunga oh. Oh. Yan ang fig tree. Oh. Ang hinog niya ay kulay pula. Ayan. Mayroon din pala mga fig tree dito. Ayun, kukunin ko nga yun. Sandali, kukunin ko yun. Hanap ng panungkit.
Yan mga kasama, mga kaibigan. Naging aral sa buhay natin na pahalagahan ng puno ng kahoy. Kasi kapag hindi natin pinahalagahan, pinuputol na lang ng pinuputol, tayo rin ang mapapresyo. Mga guys, oh, nakita nyo naman, dulot ng climate change ngayon, napakainit. Oh, ayun ang pulahaw, kukunin ko yun. Titikman natin kung talagang masarap ito. Kasi napapanood ko ito, ayun oh, kukunin ko. Ayun, hulog. Ayun. Fig tree po ito. Ayan oh. Ay, nabulok lang, hindi pa pala hinog. Hindi pa pala hinog to, nabulok lang. So ibig sabihin, ang hinog yan malalaki. Kasi lalaki ng kanyang bunga oh. Oh, biro mo ito. Hindi pa pala hinog itong mga to oh. Oh, pakita ko sa inyo, lalaki oh. Oh. Oh, nakita nyo? Oh, ayan oh. Oh. Oh, yan ang fig tree oh. Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Yan ang fig tree oh. Oh, ang lalaki no? Oh. Oh, kasi laki ng mukha ko. Oh. Ayan ang fig tree. Oh. So yun. Naghanap ako ng hinog kasi gusto kong kumain eh. Pero inuunahan ako ng mga ibon, palibasa masarap ata ang bunga nito. Ang dami oh. Oh. Yan. Sana hindi nila yan putulin at dumami pa yan. Ipoproduce yan ng tubig. Yan. Ito mga guys. Mag-comment kayo dyan sa baba anong dapat gawin para itong tubig na ito ay mapakinabangan. Hinuhukay namin pero nakakaipon kami dito mga siguro itong laki nito 2 drum ito. So itong dapat solusyonan ng gobyerno sa lugar na to. Oo. Kasi ang nangyayari, yung mahirap, lalo maghihirap. Yung mga mayayaman na nasa opisina, wala silang pakialam. Oo, totoo yan. Lalo na yung mga nasa gobyerno. Oo, sarap ng pagkain nila, pero sana makita, mapansin nila na dito. Ito po ay sa Barangay Manggaan, Santol, La Union. Na talagang sa panahong ito, pahirapan na sa tubig. Ito dapat po na masolusyonan ng gobyerno kahit saan. Hindi lang dito sa La Union, hindi lang dito sa Santol. Kahit saan lugar. Kasi ang tubig po ay napakahalaga. Kahit na po marami tayong taniman, kung walang tubig, ay walang mangyayari sa buhay natin. Buhay ang tubig, kaya ngayong climate change, na talagang natutuyo na ang mga sapa, masusolusyonan pa po ito. Sa akin po, una magtanim ng kahoy. Pero puno naman ng tanim ito mga kahoy anong tataka ka, bakit nauubusan ng tubig ito? Na noong punang panahon, dito nawala ng tubig. So na kaya ang solusyon dito, mga kaibigan kong mga nasa gobyerno? May mga kaibigan kayo ay kayo ang nag-aaral dyan Pilipinas tayo. Pilipino din kami. Ito ba yung bagong Pilipina? Yung bagong Pilipinas dapat asinsado pati sa tubig. Kasi kailangan baka yung bagong Pilipinas ituyo ng tubig. Bagong Pilipinas yon. Hindi ako naniniwala doon Ang bagong Pilipinas, kaya nga't bagong Pilipinas, Mount Lad. Pumunta kayo dito sa lugar na ito, mga farmers dito. Sana gamitin yung pera na mahihirap. Sana gamitin yung kaya yung pera, huwag kukurapin. Mabuti kayo na
nakikinabang lahat dapat. No? Oh. Alisin na natin yung korupsyon. Kawawa yung nagpapala dito, kamo. Alisin na natin yan kasi kawawa oh. Kawawa yung nagpapala, wala pang bayad. Yung nagpapala dito, di pa yan nag-almusal. Wala pang bayad. Wala pang bayad yan. Nag-almusal pala kami kanina. Mahirap magsinungaling. Ang ibig sabihin, wala yung bayad. Oh. Pero kapag napatulo ang tubig na to, pag-aawayan ito dun sa baba. Hindi naman sila naghirap. Nag-aawayan ito doon kasi pinag-aawayan na dito ang tubig eh. Kaya may natitira pang hero dito, kamo. Mayroon pang hero dito, ayan oh. Hindi heroin ah. May natitira pang hero. Mayroon pa. Dalawa kami. Dito kami oh. Gagawa namin ng solusyon to. Kahit wala kaming pera, may utak naman kami. Meron dyan may pera, wala namang mga utak. Kami, walang pera pero may utak kami. May mga pera, walang utak. Ayan o, tingnan po ninyo yan o. Malalim na yan. Pwede nang maligo tayo dyan. Swimming pool na eh. O, kung hindi namin nagawa ng solusyon to, may tubig kaya yan? Nakaw. Ayan na. Kaya panawagan lang po sa lahat na sambayan ng Pilipino. Huwag na po tayong magpuputol ng kahoy. Tumulad kayo sa amin. Kami nagtatanim. Kahit walang tubig, dinidilig-diligan namin yung kahoy na puno. Tinatanim namin. Maging ano tayo sa ating bansa. Magkaisa. Hindi rin puro na lang politika. Nakakasawa na yan. Politika na yan. Iboto natin yung ano, yung nararapat. Eleksyon naman, kakampi-kampi pa, kalaban lang. Walang mayayari. Alam niya ba, pag disunity, ayaw ng Diyos. Pero pag may unity, may pagkakaisa, malakas yan. Pag nagtutulungan tayo, parang walis. Ang walis, pag isa lang, ting-ting, hindi kayang buhatin yan ng isang maliit, kahit maliit pa na dahon. Pero kapag nagkakaisa, isang bungkos ng walis, kahit bato, kaya na itapon. Kasi nagkakaisa yan. Yun ang ibig sabihin. Pagkakaisa lang. Kasi Kaya lang dadalawa kami. lahat tayo na naghihirap. Kaya lang dito, dadalawa kami. Nagkakaisa naman kami. Di bale. May utak naman kami. Kahit wala kaming pera. Yan lang po mga kabarangay, kababayan. Ayan, magising na tayo ha. Magising na tayo. Ang pera ng gobyerno hindi dapat kinukurap. Gamitin natin sa ganito kasi makakatulong tayo sa tao. Alam ba niyo sabi sa Bible? Sa Biblia, sabi sa Biblia, kapag ka ang tao ay nakatulong, ang Diyos, kahit hindi ka humingi, pagpapalain ka. Pero kapag ikaw ay namumurisyo ng kapwa mo, ay huwag ka nang umasa na pagpalain ka, makamtan mo man ang buong mundo, pero ang kapalit niya ng buhay mo, walang kwenta yan. Kailangan kung meron tayong pera, tumulong tayo sa mahihirap. Bigyan mo ng matinding. Ito, kailangan ito talaga. Paano ito masolusyonan eh? Oh. Sinusolusyonan namin. Ang puhunan namin dito hindi pera eh. Lakas. Yan oh. Tubig na yan. Makakadilig na yan ng 1 hektarya. Isa-isang baso lang. At least nakainom yung puno. Kahit isang baso. Kaysa tuyong-tuyo talaga. Oh. Dami namin tanim na papaya, wala nang tubig. Bakit? Kagagawan nga ng tao. Prohisyo kasi ang ibang tao eh. Gusto nila kumita, puputulin ng puno. Wala na. Biruin mo sa isang halipin natin, isang oras isang oras na magputol ng kahoy, pero ilang taon mo hinintayan? 50 years, 20 years. Puputulin mo lang ng isang oras. Tapos sasabihin, agapan, magtanim ng kahoy.
patay ka na, wala ka na sa mundo, hindi mo pa kinabangan tatanim mong kahoy ngayon. Maghintay ka 50 years, kung 50 years ka na ngayon, tapos putol ka ng putol ng kahoy, magtanim ka, mapapakinabangan ng anak mo. Ang problema, dahil sa climate change, bubunutin din yan ng bagyo, kaya mas maganda talaga yung hindi na tayo nagpuputol. No? Yun lang po. Panawagan lang po ito sa lahat. Magising na tayo. Ayan, huwag natin hintayin yung the big one. Pag nagkaroon pa ng the big one, ay gunaw na. Huwag naman. Mag-pray tayong lahat na magkaisa tayo sa mundong ito. No? So, ayan, ang pinsan ko naghahakot ng bato. Kawawa naman, payat na nga eh. Oh, wala pang tumutulong. Ako hindi tumutulong. Daldal lang akong daldal dito. Tulungan ko na, kaya bye-bye ha.